Guys, this is Gardening with Baby Jeans and welcome back po again sa ating channel. For today's video ay share ko po sa inyo kung paano po magluto ng Choco German bread na kahit walang oven. Ginawa po natin from palaman to tinapay. At talagang sobrang sarap po ng kinalabasan po nitong ginawa po natin guys. Kaya kung gusto niyo pong malaman, please keep on watching! Ang pinakauna po natin gagawin ay itong ating choco palaman. Dito po sa ating bowl, naglagay lang po ako dito ng 1 cup ng all-purpose flour, 1 cup ng cocoa powder, mag-a-add din po tayo dito ng 1 teaspoon ng baking powder, half cup ng margarine. Kung meron pa kayong butter ay okay din po butter ang inyong gamitin. Mag-a-add din tayo dito ng 1 cup ng white sugar. Itong ating mga sangkap guys at ang sizes po nito ay saktong-sakto lang po para hindi po siya masyadong matamis naman po yung ating palaman. Pero kung makulangan po kayo sa tamis guys, pwede po kayong mag-add pa ng sugar. Mix lang natin ito ng mabuti bago tayo mag-add ng water. Pwede rin po kayong gumamit ng spatula or pwede rin kamayin nyo na lang. Kapag naman ganitong na-mix na natin ng mabuti ay mag-add na po tayo dito ng water paunti-unti lang para hindi naman po siya masyadong malata. Pero kung medyo nakaluwag-luwag po kayo guys ay pwede pong gatas ang inyong ilagay or evaporated milk. Pero kung gusto niyo namang tipid at masarap pa rin, sundin niyo lang po itong ating recipe. By the way guys, ang nilagay pala natin dito na tubig ay nasa kalahating cup. Ayan, inunti-unti ko lang po ang paglalagay dito para hindi naman po mabigla itong ating mixture ng palaman. Mix lang po natin ito ng maigi hanggang po sa maging ganito na po siya ka-smooth. Ayan, pag ganito na siya guys ay okay na po yan. Mas gusto ko po kasi pag ganito medyo masa po yung kanyang texture kasi mas masarap ito kainin mamaya pag naluto na. I-set aside lang natin ito at mag-proceed naman po tayo sa ating bread dough. Dito naman sa ating maliit na palanggana ay dito po tayo magmimix ng ating dry ingredients o ng ating dough. Mag-add lang tayo dito ng 4 cups ng bread flour. Pwede rin po kayong gumamit ng wet flour or di naman kaya ay all-purpose flour. At sa 4 cups naman po ng bread flour ay kailangan po natin mag-add ng 1 cup ng brown sugar. At para naman po sa pampaasa po nitong ating bread ay gagamit po tayo dito or mag-a-add po tayo dito ng 3 teaspoon ng active yeast. I-mix muna natin yung ating yeast sa ating flour bago po natin ito i-mix lahat. Para naman mabalance ang lasa nito ay mag-a-add din po tayo dito ng 1 teaspoon ng iodized salt. Pagkatapos ay paghaluin po natin ito ng mabuti. Pagkatapos naman natin itong mai-mix ng maigi ay mag-a-add tayo dito ng 2 large size egg at 1 cup ng margarine. Kung meron pa kayong butter ay pwede rin butter ang inyong gamitin. At take note guys, ito pong ating margarine ay unsalted po ito or means wala po itong timpla. Batihin na po natin itong egg at paghaluin na po natin ito ng mabuti. Pwede rin po kayong gumamit ng wire whisk or di naman kaya ay kamayin nyo na lang. At ayan guys, kinamay ko na nga ito para mas mapadali. Dahil po pag ginamitan po natin ng wire whisk ay dumidikit po yung margarine. Kaya ayan, kinamay ko na lang guys. But don't you worry dahil naghugas po tayo ng maigi. Ayan, kung makikita nyo guys ay halong-halo na talaga ito or napaghalo na talaga natin ng mabuti yung ating mga ingredients. Kaya dito naman sa part na ito ay mag-a-add na po tayo dito ng 1 cup ng water.
Yes guys, water lang po yung ating inilagay, pero kung medyo nakaluwag-luwag naman po kayo ay pwede rin pong gatas ang inyong gamitin. Pero dito po sa atin pong video for today ay water lang po yung ating gagamitin. Pero wag po kayong mag-alala dahil sure po ako na ito pong kalabasan po nito ating ginawa guys ay talagang napakasarap. Kaya instead po na bumili po tayo ng bread sa bakery ay pwede rin po kayong gumawa na lang ng sarili niyo. At ang dami pa natin nagawa dito sa ating 4 cups guys. Nakagawa po tayo dito ng 39 pieces po ng Choco German bread. At kung wala naman po kayong oven, just like me, huwag po kayong mag-alala guys dahil pwede po natin itong gawin kahit wala po tayong oven. Dahil ito pong ating recipe for today ay lulutuin lang po natin ito sa kawali or di naman kaya sa apoy. Pero guys ha, kung meron naman po kayong oven ay sa oven nyo na lang po ilutuin, huwag na po kayong mapakahirap. Huwag na po kayong tumulad pa sa akin. Pero tayo guys ay sanay na po tayo sa hirap kaya go lang ng go. Char. Ayan, mabalik naman po tayo dito sa ating dough. Natapos ko na nga po pala itong masahin guys dahil po sa ating kakachika. At ayan, dito po sa ating palanggana ay naglagay lang po tayo dito ng oil para hindi naman po maging dry po itong ating dough. Habang po ito ay atin po pinapaalsa. At para naman po sa pang-coating po nitong ating Choco German bread, ayan, gagamit po tayo dito ng toasted bread. Ayan, bumili lang po ako sa labas ng toasted bread guys. Mura lang po itong nabili po natin. At ayan, durugin lang po natin ito kagaya po ng breadcrumbs. Pero kung meron naman po kayo dyang mga tira-tirang sliced bread guys, ay pwede rin po yun yung inyong gamitin. I-toast nyo na lang para po maging matigas siya at saka nyo po durugin. Ayan, ito na po yung ating breadcrumbs guys. Kahit hindi po masyadong napino po lahat, ay okay pa rin po yan. Ang gagamitin lang po natin dito ay pang-coating lang po sa ating gagawin po mamaya na Choco German bread. I-set aside lang po natin ito at mabalik naman po tayo sa ating pinapaasa po na dough. Ayan, makalipas po ang isang oras guys. Ayan, umasa na po itong ating dough. Smash lang po natin yung gitna para po lumabas po yung hangin niya po sa loob. Ayan, kahit kamay lang po ang gamit po natin dito sa ating dough guys, ay napakaganda naman po ng texture po nitong ating dough. Ayan, ilipat lang po natin ito sa atin pong lamesa na paghahatian po nito dahil hahatiin po natin ito sa 4. Pero before po natin ito ilagay guys, para hindi po siya dumikit, ay mag-sprinkle lang po tayo ng kaunting flour. I-divide ko lang po ito into 4, saka po natin ito bibilugin po ng maliliit. Ayan, matapos mo na itong mahati sa 4, ay mag-sprinkle lang po tayo dito ulit ng kaunting flour at i-roll lang po natin ito ng pahaba. Saka po natin ito i-divide. Ito pala rinol natin guys ay medyo maliit po siya kaya hinati ko lang po ito sa 7. Pero ang dami po nang nagawa po natin guys ay magdedepende po siya kung gaano po kalaki yung gusto nyo pong gawin sa inyong tinapay. Sa sizes naman po nitong ating tinapay guys ha, ay wala po tayong sizes po dito or preferred sizes dahil hindi po natin ito itinimbang. Kung meron po kayong timbangan dyan ay mas maigi po para mahati nyo po ng maigi or pantay-pantay. Ang pagkahati ko rin po sa 4 po nitong ating doa hindi din po pantay guys. Yung iba po ay malaki po ang pagkahati ko po. Ito pong ginawa ko po ay maliit po ang hati kaya dinivide ko lang po ito sa 7 pero yung iba po ay umabot po siya ng 12 kasi po malaki po yung hati po niya. Ayan, matapos po natin itong ma-divide ay i-circle lang po natin or i-round po natin ng paganyan para po maging bilog po ang perma po nito. Ayan, matapos po natin itong mabilog lahat ay maglalagay na po tayo dito ng palaman. Dito po ay nag-sprinkle lang ulit tayo ng flour para hindi naman po lumikit dito sa atin pong rolling pin yung ating dough. At ayan, binati lang po natin or ilayin po natin ng paganyan guys para po mas malapad po yung ating dough.
At ayan, sa sizes naman pala nitong ating palaman, mga nasa 1 kutsara po yung palaman po na inilagay po natin dito. Pero again guys ha, depende po sa laki ng inyong dough ang ilalagay nyo pong palaman. Advice ko lang po guys ha, sa paglalagay naman po ng palaman ay tansyahin nyo lang po, wag po i-over ang paglalagay para po ma-seal pa rin po natin yung ating tinapay. Kasi po pag hindi po natin siya na-seal po ng mabuti, may tendency po na pumutok po siya. Ayan, matapos po natin itong malagyan ng palaman, ay i-form po ulit natin ito ng paoblong. Dahil pa ipa-flatten po natin ulit ito guys. Ayan, sundan nyo lang po yung nasa video. At ang kamay po natin dito guys ha ay dapat po magaan. Huwag niyo pong masyadong idiin po ang pagpa-flatten. Baka po pumutok po itong ating tinapay. Pagkatapos naman po natin itong ma-flatten ay i-roll po natin ng paganyan tapos i-seal po natin sa dulo. Pagkatapos naman po natin itong ma-seal ay gagamit po tayo dito ng gunting. Ika-cut po natin ito sa gitna ng 3 beses. Pwede rin po kayong gumamit dito ng kutsilyo, di naman kaya cutter. At ayan, ito na po yung ating Choco German bread. I-rest lang po natin ulit ito ng mga at least 15 to 20 minutes para po ito ay tumubo pa. At continue the process lang guys. Ganon lang po kadali ang paggawa po nitong ating tinapay. Tapusin ko lang po ang pagbabalot po nito, saka po natin ito lutuin. At kung nagustuhan niyo naman po yung ating recipe for today, please let me know in the comment section below. At huwag kalimutang mag-like, subscribe, paki-click na rin po yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod pang video. At ayan guys, natapos na po natin gawin yung ating mga tinapay. Ito po yung ating iba pang nagawa. Yung iba po ay nilagay ko po sa iba pang lalagyan dahil hindi po nagkasya po dito. At guys, ang dami po natin nagawa guys. Sa 4 po na cups po ng bread flour ay nakagawa po tayo ng 39 pieces po ng Choco German bread. I'm so happy talaga guys kasi hindi natin aakalain na sa 4 cups lang po ng bread flour ay makakagawa po tayo ng 39 pieces ng Choco German bread. At dahil naparami yung ating gawa guys, kaya ibinenta ko po ito ng 66 pesos bawat piraso. At sobrang mabili po talaga niya guys. Buti na lang po ay nakapag-separate po talaga ako ng mga ilang piraso dahil kung hindi, baka wala po tayong pang taste test mamaya. Sa sobrang dami ba naman ng bumili guys, bawat naluto po talaga ay talagang kinukuha na agad. Shock po talaga yung partner ko kasi bawat hango niya po talaga ay nawawala agad. Talagang yung ginawa po natin na tinapay guys ay nagustuhan po ng mga bumili dahil po paulit-ulit po talaga silang bumili sa atin. At ang sabi daw po nila guys, ang sarap po daw ng ginawa po nating Choco German bread. Malambot daw po yung ating tinapay at yung palaman po ay ang sarap. Kaya ano pa hinintay nyo guys, i-try nyo na po ito. Hindi po kayo magsisisi dahil talagang ito po ay masarap at madali lang din po siyang gawin. Kayang-kaya nyo po itong gawin kahit wala po kayong oven. At kaunti lang din po ang nagastos po natin dito. Kaya kung gusto nyo po itong ipang negosyo ay pwedeng-pwede po itong gawin. At kahit po wala po tayong oven guys, ay okay lang po. Dahil po hindi po tayo gagastos pa ng gas. Panggatong lang po yung ating kakailanganin. Kaya tipid na rin po. Tapos konti lang din po ang nagastos po natin dito dahil hindi po tayo bumili po ng mga mamahalin po na ingredients at hindi po tayo naglagay ng gatas. Sadyang tubig lang po yung ating nilagay. Kaya kung gusto niyo po itong pang negosyo ay pwedeng-pwede po ito at talagang napakasarap naman po talaga nito guys. I promise you, masarap po talaga siya. At take note, umabot po siya ng 39 pieces sa 4 na cup lang ng bread flour. What's more pa kaya kung 1 kilo yung ating gagawin? Siguradong napakarami guys. Kaya ano pa hinintay nyo? I-try nyo na po ito. Kaya yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!